Dating isa sa mga hinahangaang mukha ng pelikulang Pilipino, si Hermelina Hernandez o mas kilala ng publiko sa kanyang screen name na Alicia Alonso. Noong kasagsagan ng kanyang kasikatan, madalas siyang mapanood sa pelikula, isang aktres na may malinaw na kinabukasan sa industriya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unti siyang nawala sa mata ng publiko. At dito nagsimulang umusbong ang tanong na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa marami. Nasaan na nga ba si Alicia Alonso? Ano ang nangyari sa kanyang buhay matapos ang showbiz? Sa kasalukuyan, si Alicia Alonso ay namumuhay ng isang tahimik at payak na buhay. Malayo sa kamera at spotlight. Siya ay naglilingkod na ngayon sa Poong May Kapal bilang isang madre sa Cariana Monastery sa Magalang, Pampanga. Taong 2000 nang una siyang magsimulang lumapit at maglingkod sa simbahan. Pagsapit ng 2001, naging regular na ang kanyang pagdalo sa mga gawain sa simbahan, lalo na tuwing linggo. Sa loob ng mahigit 2 dekada, patuloy ang kanyang debosyon at pananampalataya. Isang buhay na lubos na naiiba sa mundo ng pelikula na kanyang kinagisnan. Noong panahon ng pandemya, doon niya tuluyang napagdesisyonang manatili sa loob ng kumbento. Isang pangyayaring nagbigay ng malinaw na direksyon sa kanyang buhay. Isang pagkadulas na nauwi sa pananatili sa simbahan at kalaunay naging daan upang tuluyan siyang ialay ang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit bago pa man siya makilala bilang aktres, bago pa man ang karera, ilaw at kasikatan, may mga palatandaan na noon pa man. Pagtungtong pa lamang niya ng high school, bago pa pumasok sa paaralan, madalas munang dumaan si Alicia sa simbahan upang magsimba. Napansin ito ng isang madre na minsang nagtanong sa kanyang ama kung nais ba ng batang si Alicia na pumasok sa kumbento. Ngunit malinaw ang sagot niya noon, hindi siya magmamadre, at doon nagsimulang magbago ang landas ng kanyang buhay. Sa murang edad ay nahasa na ang kanyang talento sa pag-arte. Habang nasa sekundarya, aktibo siyang kalahok sa mga stage play. At dito unti-unting nahubog ang kanyang kakayahang magbigay buhay sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. Isang batang minsan tinanong kung siya ay magmamadre, ngunit sa halip ay naging isa sa mga kilalang aktres ng kanyang panahon bago pa tuluyang tahakin ang landas na hindi inaasahan ng marami. Ang hindi inaakalang landas mula pangarap patungo sa showbiz hanggang sa tawag ng Diyos. Ngunit paano nga ba unang nakilala si Alicia Alonso at paano nagsimula ang isang buhay na wala namang balak pumasok sa mundo ng showbiz? Ngunit nauwi sa kasikatan bago tuluyang ialay ang sarili sa Diyos. Ayon mismo kay Alicia, wala kailanman sa kanyang isipan ang maging artista. Hindi niya pinangarap ang kasikatan, kamera o palakpakan ng tao. Sa halip, tulad ng isang karaniwang dalaga, ang hangad niya noon ay isang simple at disenteng trabaho. Pagtungtong niya ng 2 taon sa kolehiyo, sinubukan niyang mag-apply bilang flight stewardess sa Philippine Airlines. Sa edad na 18, pinalad siyang matanggap, isang biyayang hindi rin madali para sa marami. Halos 2.5 taon siyang naglingkod sa Philippine Airlines, isang trabahong nangangailangan ng disiplina, sakripisyo at dedikasyon. Hindi niya alam na sa panahong abala siya sa paligid at pagtupad sa tungkulin, unti-unti nang inihahanda ng Diyos ang isang kakaibang landas para sa kanya. Ang pagpasok niya sa mundo ng showbiz ay hindi niya sariling desisyon, kundi nagsimula sa kanyang kapatid na si Anthony Alonso. Sa panahong iyon, wala talaga siyang interes sa pag-arte. Ngunit dahil sa tiwala at paniniwala ng kanyang kuya sa kanyang kakayahan, sinikap nitong ipasok si Alicia sa industriya. Isang araw, nakabasa si Anthony ng anunsyo sa dyaryo. Naghahanap ang Leia Productions ng isang bagong mukha na babae. Lingid sa kaalaman ni Alicia, ipinadala ng kanyang kuya ang kanyang litrato sa nasabing production. Kaya naman, laking gulat niya nang siya ay tawagan at imbitehan para sa screen test. Dahil sa kanyang curiosity,
Nagpasya siyang subukan, pinapunta siya sa LVN Productions para sa screen test. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, wala roon ang manager na dapat magsasagawa ng pagsusuri. Dahil dito, inakala ni Alicia na hindi na siya makakabalik, lalo pat siya ay regular na empleyado ng PAL. At nung mga panahon na yon, mahigpit na pinagbabawal sa mga flight stewardess ang pag-appear sa commercials, ads, at lalo na ang pag-aartista. Sa isip niya, doon na matatapos ang lahat. Ngunit kung ang Diyos ay may plano, walang hadlang ang makakapigil. Nang malaman ng LVN Productions na hindi siya maaaring bumalik para sa screen test, agad siyang binigyan ng pagkakataon. Kahit walang direktor na naroroon sa oras na iyon, nandun naman si Manning Borlaza na sa panahong iyon ay isa pa lamang siyang scriptwriter at hindi pa direktor. Sa kabila ng mga limitasyon, namukod tangi ang kanyang angking ganda at likas na talento. Hindi man niya sinadyang pumasok sa mundo ng pelikula, tila ang pelikula ang mismong lumapit sa kanya. At doon nagsimula ang kanyang pagkilala bilang isang artista. Sa puntong iyon, napilitan siyang mamili, ipagpatuloy ang trabaho sa PAL o tahakin ang mundo ng showbiz. At sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pinili niyang sundin ang landas na biglang binukas sa kanya. Isang desisyong hindi niya inaakalang hahantong sa kasikatan at sa kalaunan sa isang mas malalim na pagtawag, ang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat minsan sa buhay, hindi agad natin maunawaan ang direksyon ng Panginoon. Maaaring tayong dalhin niya sa mga lugar na hindi natin pinapangarap, hindi para ilayo tayo sa Kanya, kundi upang ihanda ang ating puso para sa mas dakilang layunin. At sa kwento ni Alicia Alonso, malinaw ang mensahe. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kasikatan, kundi sa kung paano natin sinasagot ang tawag ng Diyos sa huli, mula sa simpleng eksena patungo sa rurok ng tagumpay. Minsan, ang pinakamaliit na eksena ang nagiging simula ng isang dakilang kwento. Dito na tuluyang nagsimulang sumalang si Alicia Alonso sa mundo ng pelikula. Sa una, hindi agad pangunahing papel ang kanyang ginampanan. Nakisalamuha muna siya sa mga veteranong artista. Isa na rito si Helen Gamboa. Sa isa sa kanyang pinakaunang eksena, pinaglakad lamang siya sa isang party scene kung saan nakasama niya si Helen Gamboa, isang maikling tagpo. Ngunit para kay Alicia, ito ay isang mahalagang hakbang. Hindi niya minamaliit ang maliliit na pagkakataon, sapagkat alam niya ang bawat eksena ay biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Hindi nagtagal, nasundan ito ng kanyang ikalawang pelikula na Kwatang, kung saan nakasama niya si Divina Valencia at iba pang kilalang artista. Unti-unting napansin na ang kanyang presensya sa pelikula. May lalim, may emosyon at may kakaibang bigat sa bawat eksenang kanyang ginampanan. Kapag ang talento ay sinabayan ng sipag at panalangin, kusang bumubukas ang mga pintuan. Noong 1967, isa sa mahalagang yugto ng kanyang karera ang pelikulang Nag-aapoy na Dambana. Dito niya nakasama ang mga haligi ng pelikulang Pilipino, sina Lolita Rodriguez, Gloria Romero at marami pang iba. Sa pelikulang ito lalong nahubog ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Tuluyan na siyang kinilala bilang isang artistang may lalim at husay. Dahil sa kanyang pagsusumikap, disiplina at dedikasyon, sunod-sunod ang dumating na proyekto. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, ngunit bawat hirap ay tinutumbasan ng pananalig sa Diyos at sa tamang panahon, namunga ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Taong 1973, siya ay nanominado sa FAMAS Award bilang Best Supporting Actress para sa pelikulang Villa Miranda, isang malaking karangalan sa sinumang artista. Makalipas ang ilang taon noong 1983, tuluyan niyang nakamit ang parangal nang siya ay manalo bilang Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang Bago Kumalat ang Kamandag, isang malinaw na patunay na hindi pinababayaan ng Diyos ang mga taong tapat sa kanilang ginagawa, ngunit hindi laging tuwid ang daan patungo sa tagumpay.
Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa talent fee sa LBN Production, napagpasyahan ni Alicia na umalis at maging isang freelance actress. Isang mapanganib na hakbang sa panahong iyon, lalo na sa industriyang kontrolado ng malalaking production. Dito niya nakatrabaho ang batikang direktor na si Lino Brocka na noon ay nasa ilalim ng Leia Productions. Hindi pabor ang management kay Alicia sa panahong iyon, ngunit dahil sa matibay na paniniwala ni Lino Brocka sa kanyang kakayahan, ipinaglaban niya ang pangalan ni Alicia para sa pelikulang Villa Miranda. At minsan pa, pinatunayan ng panahon, kapag ang isang tao ay itinakda ng Diyos, may mga taong gagamitin siya upang ipaglaban ka. Dahil sa suporta ni Lino Brocka, muling kinuha si Alicia ng Leia Productions. At sa pelikulang iyon, siya ay muling nagwagi sa parangal. Lalong pinagtibay ang kanyang lugar sa industriya. Sa gitna ng kasikatan at tagumpay, dumating din ang pag-ibig. Noong 1968, habang sila ay nagsushooting para sa pelikulang Jingy, nakilala niya ang lalaking magiging kanyang asawa, si Ross Rival. Ang kanilang pagmamahalan ay humantong sa kasalan at biniyaan sila ng 2 anak, sina John at Joseph. Sa likod ng kamera, unti-unting nabuo ang isang pamilyang magsisilbing sandigan ni Alicia. Isang biyayang mahigit pa sa anumang tropeyo o parangal. At dito natin makikita ang isang mahalagang aral. Maaaring ibigay ng Diyos ang kasikatan, ngunit mas mahalaga pa rin ang mga biyayang tahimik, ang pamilya, pananampalataya, layuning higit sa sarili. Sa gitna ng pagkawala, ang tahimik na tawag ng Diyos. Minsan, ang pinakamabigat na sakit ang siyang pintuang ginagamit ng Diyos upang ilapit tayo sa Kanya. Subalit, sa isang di inaasahang pagkakataon, nagbago ang takbo ng buhay ni Alicia Alonso magpakailanman, habang ang kanyang anak na si John ay pauwi kasama ang kaibigan mula sa isang out-of-town trip. Isang trahedya ang naganap. Noong umaga ng November 7, sinalubong si John Hernandez ng isang malagim na pangyayari matapos bumangga ang sinasakyan niyang sasakyan sa isang konkretong harang. Agad siyang binawian ng buhay sa murang edad na 23 taong gulang. Para sa isang ina, walang mas hihigit pang sakit kaysa sa pagkawala ng sariling anak. Dahil sa biglaang pagpanaw ni John, lubos ang dalamhating pinagdaanan ni Alicia. Dumating sa puntong tila gumuho ang kanyang mundo. Mahirap man tanggapin ang sinapit ng kanyang anak, pinili niyang paghawakan ang paniniwalang may layunin ang Diyos sa bawat pangyayari, kahit pa ito ay masakit at hindi madaling unawain. Ngunit tulad ng isang inang sugatan ng puso, dumating din ang sandaling siya ay nagtanong sa Panginoon, "Bakit Lord? Bakit ang hanap ko pa?" Hindi kasalanan ang magtanong sa Diyos, sapagkat minsan doon nagsisimula ang tunay na pananampalataya. Sa kanyang paghahanap ng sagot, dinala siya ng tadhana sa Karyana Monastery at doon unti-unti siyang naliwanagan sa katahimikan ng lugar at presensya ng Diyos. Natutunan niyang bumangon muli, harapin ang sakit at patuloy na magpasalamat at manalangin sa kabila ng sugat na hindi kailanman tuluyang maghihilom. Sa kabila ng mga pagsubok, pinili pa rin ni Alicia ang maging isang mabuting ina. Kahit na siya ay humiwalay sa kanyang asawa, pinalaki niya ang kanyang mga anak na may pagmamahal at gabay. Ayon sa kanya, naging maayos din ang kanyang relasyon sa anak ng kanyang dating mister na si Maha Salvador. Hindi niya ito itinuring na iba at wala siyang tinatagong sama ng loob. Ani Alicia, walang kasalanan ng mga bata. Ang problema naming mag-asawa ay hindi dapat ipasan sa kanila. Isang patunay ng isang pusong piniling magmahal kaysa magkimkim ng galit. Dahil sa sunod-sunod na pagsubok, lalo pang lumalim ang kanyang pananampalataya sa Poong May Kapal. Isang kapitbahay ang nag-imbita sa kanya na magsimba sa monastery. At doon niya nakilala ang founder na si Father Odon de Castro, na sa panahong iyon, siya ay aktibo pa sa kilusang karismatiko. Lumipas ang mga taon, ngunit ayon kay Alicia,
may bahagi pa rin sa kanyang sarili na tila may kulang. Araw-araw niyang pinagdarasal, Lord, please show me the way, show me the truth. At sa tamang panahon, muli siyang dinala ng isang kaibigan sa Cariana Monastery. Kasama niya roon ang kaibigang si Lito Legazpi at doon tuluyan niyang naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Kalayaan ng puso, katahimikan ng isip at payak na pamumuhay kasama ang Diyos. Doon na niya napagdesisyonang ialay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi na siya bumalik sa mundo ng showbiz. Ang dating buhay na puno ng ilaw at kamera ay napalitan ng panalangin at katahimikan. At ang kanyang tanging hiling na sa Cariana Monastery, doon na rin siya ihimlay sa pagdating ng takdang oras. Samantala, ang isa niyang anak na si Joseph ay nagtungo sa Amerika upang makipagsapalaran. Doon niya nakilala ang kanyang kabiyak at bumuo ng sariling pamilya. Ayon kay Alicia, masaya siya para sa kanyang mga anak. At ang tanging panalangin niya ay ang kaligtasan at gabay ng Diyos sa buhay nito. Sa huli, ang kwento ni Alicia Alonso ay paalala sa atin na maaaring mawala ang kasikatan, maaaring maglaho ang palakpakan, ngunit kapag ang puso ay inialay sa Diyos, doon matatagpuan ang tunay na kapayapaan.